Pero hindi pa man kami nakakalapit ay may humawak na sa kamay ko at halos mapatalon ako sa gulat ng malingunan ito. Maging si Leia at Kate ay natigilan din. "Where do you think you're going, baby?" Madiing saad nito at pinaningkitan ako. Napangiwi naman ako at bumitaw kay Kate. Wala. Ano? Manlalalaki, bakit? Namilog ang mga mata ko at sinamaan si Leia ng tingin sa pagsabat nito. Kainis, masyadong anas ang gaga. Ngumisi naman si Franco na ikinatigil namin. "Mga take na kayo, girls. Tara na." Anito tinila na kaming tatlo sa kamay palayo sa mga target namin. "Hey, Franco, ano ka ba? Si Jessica lang ang babae mo. Hayaan mo naman kami magliwaliw doon. Sayang naman yung mga nagyayamihang Turkish guys doon, no?" Protesta ni Leia habang nakasunod kami kay Franco dahil hila kami nito sa kamay. Sa laki ng kamay nito ay sisiwlaw na hawak-hawak ang magkakahugpong na kamay nila Kate at Leia. "Hindi." Matatag nitong sagot. "Kainis ko namang mafia boss ka eh. Ibalibag na kaya kita." "Inggitin niyo lang naman kami ni Leia." Angil ni Kate. Tumigil naman ito sa kakahila sa amin dito sa pampang at nakangising humarap sa amin tatlo. "Sino ba kasing may sabing may inggit kayo sa amin ni Jessica? May mga partners naman kayo." Anito na ikinatigil namin. Nagkatinginan pa kaming tatlo at kunot noong bumaling dito. Ngumuso ito sa mga motorboat na nasa malapit sa amin kaya napasunod kami ng tingin at ganoon na lamang ang pagkagulat namin nang makita doon sina Alex at Charles na planting nakasandal sa motorboat. Kung si Kate ay tuwan-tuwa at napatalon-talon pa sa saya, kabaligtaran naman kay Leia na inismidan lang ang asawang nakangisi. "Oh my gosh, baby ko!" Tili ni Kate at para nang sinisilabang sinalubong ng mahigpit na yakap ang nakangiting si Charles at walang pasabing nilamukos ang mga labi nito sa harap namin. "Ayos ah. Parang kanina lang gusto nang tumikim ng iba doon sa mga Turkish doon. Nakita mo lang sa Monterde. Tumimo agad ang gaga." Ani Leia. Natatawa naman kami ni Franco at nagyakapan na habang pinapanood kung paano walang kalaban-laban si Charles sa pagtugon sa mapusok na panlalamukos ng baliw naming kaibigan sa mga labi nito. "Hi, wife. Did you miss me?" Lambing ni Alex sa asawang hindi na maipinta ang mukha. Inismidan niya lang asawang yumapos kaagad sa kanyang bewang at pinagahalikan sa buong mukha. "So, shall we?" Napalingon kami kay Franco at nagpatianod na lang sa mga ito nang hilahin na kami ni Leia sa may motorboat. "Uy, tama na yan." Awat ko kay Kate at hinila na ito. Tatawa-tawa lang naman itong hinila rin si Charles sa kamay na ngayon pulang-pula ang mukha at hindi makatingin sa aming mga mata. Napuno ng halakhak namin ang bawat sulok ng motorboat ni Franco sa pagtatalak ni Kate dito. Natatawa na lang naming pinanood kung paano nito ginugulpi at sinasabunutan at pinagkukurot si Franco. Hindi ko naman siya masisisi dahil maging ako'y nanggigigil kay Franco. God, pinaalalahanan na ngang magdahan-dahan pero hindi nagpaawat. Buti sana kung yari sa matibay na kahoy ang double deck na kamang kinahigaan namin para matibay-tibay naman. Nabagsakan tuloy namin sila Kate at Charles na nasa ilalim namin at nabukulan din si Kate. Kaya hindi ito makaget over sa pambubugbog kay Franco. Natatawa-tawa lang at tinatanggap bawat kurot at pingot ni Kate sa kanya. Napapitlag ako sa pekeng umubo sa likuran ko. Tumuwid ako ng pagkakatayo mula sa pagkakayukod sa railings nitong motorboat at hinarap ang dalawang kaibigan ko. Napakaseryoso lang ni Leia habang ngiting tagumpay naman si Kate. Mukhang nakaisa na naman siya kay Charles. Gosh, naalala ko pa kanina madaling araw kung paano sila magbulungan ni Charles at sinasaway ito. Sa sala kasi nitong motorboat kaming lahat natulog matapos bumigay ang kamang kinahihigaan naming apat.
Napapangisi at iling na lang ako habang nakikinig kung paano impit na napapaungol si Charles sa kagagawa ng baliw kong kaibigan. Kawawang Charles, wala talagang laban sa kahiligan ng siraulong Del Mundo na ito. Buddy, tingin mo ba hindi na tayo magkakaproblema sa grupong nakalaban natin kahapon? Nag-aalalang tanong ni Leia habang nakatukod sa railings at nakamata sa islang nadadaanan namin. Abala naman ang tatlo sa baba. Nagluluto si Charles at Alex samantalang si Franco ang nagpapatakbo nitong motorboat. Napahinga ako ng malalim at napatukod na din si railings. Ewan, ayoko naman magtanong kay Franco kung sino ang kitikiti na iyon. Baka mamaya hindi ko magustuhan na malalaman ko at tutuluyan ko ang haliparot na iyon. Tinapik naman ako ni Kate sa balikat bago sumandal patalikod sa railings at humarap sa amin dahil pinapagitnaan namin ito. Be careful, Jessica. Kung konektado siya kay Franco, hindi malayong may iba pa silang kagrupo. Anong malay natin? Mafia group na pala ang binabangga natin o pamilyang konektado sa mafias. Pagpapaalala nito. Kinabahan naman ako sa isinaad nito. May punto naman siya pero kung sakali man, nakahanda akong makipagpatayan para sa Franco ko. Hindi na ako papayag magkalayo kaming muli. Lalo na ang agawin siya sa akin ng kahit na sinong kitikiti. Mamamatay na muna ako bago nila makuha si Franco sa piling ko. Hey, you okay? Ano ka ba? Easy ka lang. Nagpapaalala lang naman ako. Untag nito na ikinangiti at tango ko. Napabuga ko ng hangin at napailing sa lalim ng naisip ko. Nagpunta kami dito ni Franco para magliwaliw at masolo ang isa't isa pero dahil sa mga higad na iyon, nasira ang pamamasyal namin. Wala namang problema sa akin kung tungkol lang sa mga baliw kong kaibigan. Mas masaya nga kung magkakasama kami. Inaalala ko lang ang mga partners nila kung sakaling magkagulo o mapasabak kami sa gulo. Wala pa namang kaalam-alam ang mga ito kung paano protektahan ang sarili. Puro pagwapo lang ang alam. Kaya sa itsura nila ay lalo lang kami mapapaaway dahil sa mga higad na nagkalat sa paligid na gustong-gustong nangaagaw sa pag-aari ng iba. Wala to. May iniisip lang. Ani ko na ikinatango-tango ng mga ito. Palubog ng araw nang nakabalik kami sa resort na pinag-iwanan namin sa iba pa naming maharot na kaibigan. Sinarili talaga nila ang mga yummy Turkish daddies na nakita namin kagabi. Kainis, sayang naman, nalihis tuloy kami sa grasya. Kaagad din naman kami ng mga itong sinalubong kasama pa rin ang 6 na grupo ng mga yummy daddies. Napakalapad ng itinilang sinalubong kami dito sa May Pampang. Buddy! Panabay pa nilang tawag sa amin at sinalubong kami ng yakap. Napahagikik naman kami nila Kate at Leia nang impit na mapadaing ang mga ito dahil pasimple namin silang sinikmuraan habang nakangiti sa kanila ng pagkatamis-tamis. Sakit nun ah! Bulong pa ni Danica na siyang sinikmuraan ko. Napangisi naman ako dito na ikinaningkit ng mga mata nito. Kumusta lovebirds? Mukhang nag-enjoy kayo ah! Pangasam naman ni Erica habang malawak ang pagkakangisi kay Leia na naka-smid sa asawa. Oo, yung iba dyan talagang enjoy na enjoy. Umigay pa nga ang kama sa kanila eh. Kaya ang labas hindi ako nakatulog sa 2 pusang pinagitnaan naming naglalampungan, magdamag. Para mga bubuyog na nagsusundutan. Parinig pa ni Leia sa aming 4 na ikinabungis-ngis ni Kate, kaya napaghahalata ang guilty. Kawawa naman ang baby Charles ko. Mukhang pinapaka na naman ang baliw na Del Mundong ito. Ani Erica na nilapitan si Charles na nakayuko dahil sa parinigan namin magkakaibigan. Namumula na naman ang mukhang halatang hiyang-hiya sa amin. Sasapakin kitang babaita ka. Sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mong pagtawag ng baby sa baby ko. Pagbabanta naman ni Kate na ikinangisi lang ni Erica. Hi gorgeous, I'm Arthur by the way. Napatahimik naman kami sa biglang pagsabat na isang yummy daddy sa pasaring ni Erica at Kate. Napataas na lang kami ng kilay nang hawiin pa nito ang buhok at inipit sa likuran ng tenga. Pasimple din itong tinabig sa Erica, nakaharap at nangungutitap ang mga matang nilapitan ang yummy daddy na nagpapakilala sa kanya. Hi, yummy. Arthur. I'm Kate. Nice to meet you. Pabebeng pagpapakilala pa nito at nakalimutan na yatang nasa likuran lang niya si Charles na ngayon naluluha.
Nakapagkamay pa ito at beso-beso, sabay pa simpleng idinantay ang mga kamay sa malapad nitong dibdib. Napakalapad din naman ng ngiti nung Arthur na pasimple ding humawak sa bewang nitong siraulo naming kaibigan. Hanggang sa sunod-sunod nang nakipagkilala ang anim sa amin tatlo dahil mga bagong dating lang kami. Hey gorgeous! I'm Alan. You are? Ani na isang nilapitan ako. Napatanga naman ako dito sa mga kulay abo at singkit na mata. Para akong nahipnotis mong napabitaw kay Franco at umakbang palapit pa dito habang matiim na nakikipagtitigan. Hey Daddy! Ay, Alan. I'm Jessica. It's a pleasure to meet you. Lambing ko na ikinalapad ng ngiti nito at kaagad din bumeso sabay yapos sa bewang ko. Tuluyan ako nakalimot dahil sanay naman akong walang Franco na nakaaligid kaya saglit ko rin nakalimutan nito. Hey pretty! Daniel. And you? Baling naman ng isa pa. Kay Leia na napangisi at nakalimutan din ng asawang katabi lang. Kaagad din itong nakipagkamay at naki-nose to nose pa talaga. I'm Leia. Honey. Daniel. Malambing pa na itong pagpapakilala sa kaharap. Tuluyan nga naming nakalimutan na kasama namin ang mga baby naming tahimik lang na pinapanood kaming sumama sa mga bagong kakilala kasama ang iba pang kaibigan namin. Masaya kami nagkukwentuhan habang papasok sa resto nitong resort. Kaagad naman kaming inassist ng mga staff at dinalhan ng pulutan at may inom. Napapailing na lang ako habang kaharap sa Leia at Kate na masayang nakikipagharutan sa kanilang kapares. Napaiktad naman ako nang maramdamang yumapo sa bewang ko ang maskuladong braso nitong Yomi Daddy na katabi ko. Napapadila pa ito sa ibabang labi na tila nang aakit. Napalunok ako at napaiwas ng tingin dito sabay tungga sa bote ng beer na iniinom ko. Maghahating gabi na nang makaramdam ako ng kakaibang pagkahilo. Malakas naman kami pagdating sa inuman lalo na kung beer lang o wine ang iniinom namin kaya nakakapagtakang hilong-hilo na ako at parang nawala ng lakas ang katawan ko. Sinubukan kong itayo ang mga nanghihina akong tuhod pero kaagad ako napasubsob sa maskuladong dibdib ni Alan. Nakita kong nagsisubsuban na rin ang mga kaibigan ko sa kanilang katabi na tila nahihimbing na. Akmang gigisingin ko sana ang mga ito pero tuluyang nandilim ang paningin ko kasabay ng panlalambot ng mga tuhod ko. Pilit ko nilalabanan ang matinding antok ko at mahigpit na kinuwelyuhan si Alan na nakayakap na sa akin. Ew! What did you put to our drinks? Nangihinang tanong ko. Ngumisi naman ito at pinaraanan ng hinlalaki ang ibabang labi ko. Relax baby. Let's just say, I will bring you to heaven tonight. Napabalikwas ako nang maalala ang huling tagpo kagabi sa resto bago ako tuluyang nakatulog. Nagkumahog akong bumangon at tinungo ang pinto nitong silid na kinaroroonan ko at ganoon na lamang ang pagkagambal ko nang hindi ko ito mabuksan kahit anong pihit ko sa doorknob. Wala ding bintana sa buong silid na lalo kong ikinakaba. Kaagad akong pumasok sa isa pang pinto dito sa silid at bumungad sa akin ng maliit na banyo. May bintana dito pero ulo ko lang naman ang magkakasya. Pumatong ako sa toilet bowl at sumilip sa labas. Lalo akong pinanghinaan ng malawak na kakahuyan ang tanging nakikita ko. Nanginginig ang mga tuhod kong pinakaramdaman ang sarili. Mukha namang hindi niya ako ginalaw. Pero bakit niya ako dinala dito? Sinakit. Lalo ako nagulantang nang maalala mga kaibigan ko. Paniguradong dinala din sila dito at kinulong kung saang silid. Tinungo ko ang pinto at muling pinihit ng paulit-ulit pero mukhang nakalak ito sa labas. Sa sobrang frustrated ko ipinagsipa ko ang doorknob at hindi tinantanan hanggang sa makalas ito. Parang lumukso sa tuwang puso ko na mabuksan ko ito pero kaagad din napalis ang ngiti ko nang bumungad sa akin ang figura ng isang lalaking pamilyar sa paningin ko. Nakatalikod ito sa akin habang nakapamulsa sa suot nitong black pants. Naka-all black formal attire ito na animoy namatayan. Bumilis ang pagtibok ng puso ko at halos hindi na makahinga nang unti-unti itong humarap sa akin. Nangina ang mga tuhod ko at napasandal sa pinto. Ngisi-ngisi naman ito sa nakitang lumarawang kabiglaan at takot sa mukha ko. Napailing-iling ako ng dahan-dahan na itong humahakbang palapit hanggang sa nasa harap ko na ito at tinukod ang magkabila ang braso sa gilid ko. Napaiwas ako ng mukha ng akma ako nitong hahalikan sa labi.
Nagngingit-ngit pa ang mga ngipin nito at hinaklit ako sa baba paharap sa kanya. Madiin din itong pinisil na magkabilang pisngi ko kaya napaawang ang mga labi ko. Napatingin ito doon at makailang beses na napalunok. "How are you, my princess? Don't you miss me?" Bulong nito at nasasagi na ng mga labi nito mga labi ko. Tumatama na rin sa mukha ko ang hininga nitong lalong nagpapangilabot sa akin. "Masamang damo ka nga. Pinabalik ka ba ni Satanas dahil hanggang impyerno nang aagaw ka ng trono?" Panguiyam ko na nagpangisi dito kaya nginisian ko din. "Wala ka pa rin pinagbago, my princess. Kaya naman hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin kita." Anito at walang pasabing siniil nito ang mga nakaawang kong labi. Namilog ang mga mata ko at natuhod ito na kanyang ikinabitaw. "Oh shit! Damn you!" Singal pa nito habang sa pong alaga at bahagyang iniipit. Napangisi naman ako at dinuruan ito sa muka bago pinahid ang mga labi ko. Mariin itong napapikit bago pinanlisikan ako ng mga mata. Marahas din itong hinaklit ang braso ko at buong lakas na hinila papasok ng silid na pinanggalingan ko. Panay ang pumiglas ko pero wala akong laban sa lakas niyang tila trumiple pa ngayon kaysa dati. Pabalang ako nito itinulak sa gitna ng kama. Sunod-sunod ako napalunok at napaatras ng isa-isa na nitong binubuksan ang mga botones na suot ng long sleeve. Nakangising demonyo ito at umaapoy ng pagnanasa ang mga mata. Nakabibingi na ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa magkahalong takot at kabang nararamdaman ko ngayon. Napatili ako at pinagsisipaan pa ako nang hatakin ito ang dalawang binti ko padaus-dus. "Get off me, asshole!" Pinagsusuntok ko ito sa muka kaya hinila niya ang mga kamay ko at iniipit sa ulanan ko ng iisang kamay. Panay ang pumiglas ko sa ilalim nito kahit napaka-imposibleng makawala ako sa pagkakadagan nito. "Tired?" Panguiyam nito nang tumigil na ako sa kakapumiglas at hingal na hingal. Sabog-sabog na rin ang buhok ko na tumabing na sa mukha ko. Napapilig ako ng mukha nang inayos nito ang mga buhok kong nakatabing na sa mukha ko. Mariin ako napapikit at habol ang hininga. Ramdam ko naman ang matiim nitong mga matang nakatutok sa akin. "Jessica." Kinilabutan ako sa lalim ng tono ng boses nito. Napadilat ako at napatitig sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng galit doon kundi matinding kalungkutan at pananabik. Nanunubig na rin ang mga mata nito sa hindi ko malamang dahilan. "Let me go. Bago makalata ang fiancé kung nawawala ako." Pakiusap ko at pinalungkot pa ang mukha at mga mata ko. Kita ang pagdaan ng kirot sa kanyang mga mata na kaagad ding naglaho. Unti-unti ring nagbago ang maamo at malamlam nitong itsura. Muli itong bumalik sa madilim na anyo nito na nakakakilabot. "Why would I? Di hanapin ka niya. Pero sa pagkakaalam ko, hindi siya nag-aabalang hanapin ka, my princess." Napangisi ako at umiling dito. Matapang ko rin sinalubong ang matiim nitong mga matang nakatutok sa akin. "Need proof?" Anito't bumangon. Nakahinga ako ng maluwag sa pagbangon nito. Naupo ako at napaatras hanggang sa headboard nitong kama. Hinugot naman ito ang cellphone sa bulsa at inihagis sa tabi ko. Nanginginig ang mga kamay kong pinulot iyon at nagsialpasa ng mga luha ko. Nang makita sa video, si Franco at ang higad na Kathy na masayang nagkukwentuhan sa isang restaurant. Napailing-iling ako at nagsimulang manikip ang dibdib ko. Naupo naman ito sa gilid ng kama at pinahid ang mga luha ko. Ayoko maniwalang hindi ako hinahanap ni Franco pero kita sa video na ngayon lang yun kuha mula sa kabilang linya na ka-video call nito. Kita rin doon ang 5 alipores niyang ginulpi namin at sina Alex at Charles. Masaya ang mga itong nagkukwentuhan habang kumakain at panay ang asikaso ng mga higad na iyon sa tatlo. "See? Paano niya naman mapapansin nawawala ka kung maghapot magdamag na busy siya sa iba? Bakit makasabaliw na baliw ka sa hunter na iyon?" Napalingon ako dito at kita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Nanggagalaiti na rin ito sa galit na hindi ko mawari kumpara kanino. Paano ko na lamang siya at si Hunter iisa?" Putol nito na ikinatang ako. Nakangising aso naman ito at tumaplo sa pisngi ko. "Simple lang, my princess. Dahil hindi ako tanga." Anito na lalong nagpanganga sa akin.
Pero nakita mong pinatay na niya ako? Muling putol nito na ikinatango ko. Napahinga ito ng malalim at napailing. Sumampa na rin siya sa kama at naupo sa tabi ko. Sumandal ito sa headboard at pinagsalikop ang mga daliri na dinala sa batok. Paano ko ba sisimula ipaliwanag sa'yo, my princess? Anito habang napapatingala sa kisame. Napatitig naman ako sa itsura niya. Kung gwapo na siya noon ay mas trumipli pa ngayon. Maging pangangatawan nito ay mas nag-built din, hindi tulad noon. Are you done checking on me, my princess? Naginit ang mukha ko at napaiwas ng tingin sa nanunodyo niyang mga ngiti. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kabuuan nito at malayang pinagmamasdan. Pabayaan mo na siya, Jessica. Magmula ngayon, sumunod ka sa bawat utos ko. Sinamaan ko ito ng tingin na ikinangisi lang nito. At kung hindi? Taas kilay at palabang tanong ko na ikinalawak ng ngisi nito. Simple, bawat paglabag mo, buhay ng 5 kaibigan mo ang malalagas. Try me, my princess. Hindi na ako katulad ng Alvin na dati mong nakasama. Nanigas ako at hindi kaagad nakahuma sa sinaad nito. Nag-alpasang muli ang mga luha ko sa pagkumpirma nitong hawak niya ang mga kaibigan ko. May galak sa puso kung nandito nga sila kasama ko pero nananaig pa rin ang takot sa puso kung may malagas sa amin. Oo nga't marami na kaming pinagdaanan sa labanan pero ibang kaso na ito. Mafia na ang babanggain namin at wala man lang pakialam ang Franco na iyon kung nasaan na ako dahil busy na sa ibang babae. Umanda talaga sila sa akin oras na makatakas kami rito. Hindi lang ang mga kitikiti na iyon ang gugulpihin namin kundi maging ang mga babaerong iyon. Nalingat lang kami sandali na baling nasa iba ang atensyon. Palakad-lakad ako dito sa silid habang pinag-iisipan ng offer ni Alvin. Kung papayag ako maging girlfriend nito may kalayaan kami ng mga kaibigan ko pero kung magmamatigas ako, hanggang bukas ay magsisimula na silang itortured isa-isa ang mga ito hanggang sa pumayag na ako. Damn it. Kung alam ko lang na pain lang pala ang mga Turkish na iyon para mahulog kami sa patibong niya, ay pinagbubugbog ko na sana ang mga iyon. Matagal na niya palang minamanmanan ang galaw namin magkakaibigan kaya alam niya kung anong kahinaan namin. Napalingon ako sa pinto nang may kumatok doon. Nakasandal pa rin ako dito sa dingding at pranteng nakahalukip-kip habang pinapanood ang isang tao niyang may dala isang tray ng pagkain at inumin. Namilog ang mga mata ko nang makita at makilala ito kaya kaagad kong sinunggaban na ikinapitlag nito. Nagtagas ang pangako nang makumpirmang ito ang mga iyon. Ito yung lalaki ni Danica. Sa sobrang galit ko ay makailang beses kong sinuntok ang gwapong mukha nito. Napadugo ko pa ang pointed nitong ilong. You bastard! I'll kill you, asshole! Bulyaw ko habang nakaupo sa dibdib nito at pinapaulanan ng suntok ito sa mukha. Hindi naman ito ng laban kundi hinayaan lang akong sirain ang mukha nito. Hindi akong kalaban mo dito. Natigil sa ere ang kamao ko. Napapadapo na sana sa duguan na nitong mukha. Napangisip pa ito bago pinahid ang ilong na patuloy na dumudugo. Tom, you break my nose. Malutong na mura nito. Napatayo na ako at inalalayan din itong makatayo. What do you mean? Hindi kita kalaban? Tanong ko na ikinangisi nito kaya napataas ang kilay ko. Why? Do you think after you break my nose, I'll still help you to escape this place? Huh? Kalmadong balik tanong nito. Nagkaroon ako ng pag-asa sa isinaad nito kahit hindi ko batid kung nagbibiro ba ito o seryoso. I'm sorry, okay? Pagpapaumanihin ko at mas pinalamlam ang mga mata para magpaawa. Natigilan naman ito at napalunok ng mapatitig sa mga mata kong nangungusap. Lihim ako napangiti sa loob-loob ko dahil naaapektuhan nito sa pagpapaawa ko. Napahinga pa ito ng malalim bago sumeryosong bumaling sa akin. I like your friend, kaya hindi ko hayaang makulong siya dito. At dahil mga kaibigan niya kayo, tutulungan ko kayo makalabas ng isla pero hindi yun madali. May tamang oras at plano dapat. Did you get it? Mahinang bulong nito na ikinatango ko. Bakas ang kaseryosohan sa mga mata nitong singkit at kulay ash, kaya kahit paano ay nakampante ako. What's your plan? Mahinang tanong ko. Aaralin ko muna pasikot-sikot nitong isla.
Sumunod ka muna kay Big Boss habang naghahanap ako ng ligtas na lugar na madadaanan natin. Napalabi ako nang maalala si Franco. Mariin ako napapikit at napakuyom ng kamao. Dapat siya ito eh. Dapat siyang gumagawa ng paraan para mailigtas kami pero ibang tao pa ang tutulong sa amin dahil iba ang tinatrabaho niya. Magsama silang dalawa. Hihiwalayin ko na talaga siya. Kumain ka na. Kailangan mo mag-ipon ng lakas. Huwag kang mag-alala sa mga kaibigan mo. Nakakulong sila sa underground ditong bahay. Susubukan kong kumbinsihin ang mga kaibigan ko para pumanig sa atin. Napatango na lang ako sa huling isinaan nito bago lumabas ng silid at pinadlock sa labas ang pinto. Nakahinga ako na maluwag at nagkaroon ng pag-asang makakatakas pa dito kasama ang mga kaibigan at bagong kaibigan ko. Naalimpungatan ako nang maramdamang may mga matang nakatutok sa akin. Namumungay na mga mata ni Alvin ang bumungad sa aking mga mata. Napaupo ako dahil nakatagilid ito paharap sa akin at matiim akong pinagmamastang nahihimbing. Tumihaya naman ito at idinantay ang isang braso sa noo. Naamoy ko pa ang alak dito at kitang tamado na nga. Namumula na ang mukha nito at panay din, buga ng hangin. Napatitig ako sa mukha nito ngayon napakaamo ang itsura. Ibang-iba sa Alvin na nakasanayan kong malahalimaw at may mabangis na aura. Nakapagdesisyon ka na ba, my princess? Napaayos ako ng upo at tumalukip-kip. Tumingala naman ito at ramdam ko hanggang buto ko ang matiim nitong mga titig. Naiilang ako dahil nasa kama kami at walang ibang kasama. Mariin ako napapikit nang maalala ang napag-usapan namin ni... Ano nga ulit ang pangalan ng Turkish na iyon? Napahinga ako ng malalim bago tumunghay dito. Fine. In one condition. Para naman itong sinaniban ng energy at kaagad napaayos na upo sa tabi ko. Nagniningning na rin ang mga mata nitong matiim akong tinititigan habang napakalapad ng ngiti sa kanyang mga labi. Anything, my princess. Nagdiwang ang loob-loob ko sa mabilisang sagot nito pero hindi ako nagpahalata. Bigyan mo rin ang kalayaan ng mga kaibigan ko. Huwag mo silang ikulong na para mga hayop. Kung gusto mong pumayag ako maging kasintahan mo. Seryosong sagot ko nang hindi ito nililingon. Napatango-tango naman itong lalong nagpadiwang sa akin. Humanda ka, oras na makabawi kami ng lakas. Piping-usal ko. You made the right choice, my princess. Wala naman akong pakaalam sa mga kaibigan mo. Gawin nila ang gusto nila pero hindi ang makalabas sa islang ito. Malaya kayong maglibot-libot dito dahil hindi naman kayo makakatakas dito kahit gustuhin ninyo. Wala ni isang bangka dito na maaari niyong gamitin kaya huwag na kayong magtangkang takasan ako. Madiim pagpapaalala pa nito. Napalunok ako at napipilan sa banta nito. Understood? Untag nito sa pagkakatulala ko na ikinatango ko. Nangingiti naman itong hinaplos ako sa pisngi at baka sa kanyang mga mata ang labis-labis na tuwa. Pilit akong ngumiti para mahuli ang tiwala nito. Yun lang ang kailangan ko para malaya kami makakilos ng mga kaibigan ko at para na rin makapagplano kami kung paano makakatakas dito. Lalong nagningning ang mga mata nito at kaagad akong niyakap. Napapaismid na lang ako sa hangin at hinayaan lang itong yumakap sa akin. I promise, Jessica. Hindi mo pagsisisihan ang pagpili mo sa akin, my princess. Anit at pinagahalikan ako sa ulo. Tumatayo ang mga balahibo ko sa pagkakayakap at halik nito sa ulo ko pero kailangan kong kalmahin ang sarili alang-alang sa mga kaibigan ko. Marami din akong gustong malaman sa kanya sa nakaraan kung paano ito nabuhay at kung paano nito nakilala si Franco sa totoo nitong katauhan. Muling nanikip ang dibdib ko at napakuyom ako ng mga kamao nang sumagi sa isip ko ang Kathy na iyon na malayang inaasikaso at nilalandi si Franco. Nagpupuyos ako sa galit at gustong-gusto ko nang basagin ang pagmumukha nilang lahat. Humanda kayong lahat sa akin. Nagkamali kayo ng binabangga. Paniguradong maging sina Kate at Leia ay mag-aapoy sa galit kapag nalaman nilang nakikipaglandian na din sa mga kitikiting iyon sina Charles at Alex. Baka balatan pa nila ng buhay ang mga higad na iyon lalo na si Kate na inangkin na nga ang Monterde na iyon. Baka nga makapatay pa yun ng mga higad na dahil sa pagka-obsess nito kay Charles. Mariin ako napapikit nang marinig ang mumunting hilik ni Alvin na nakasubsob sa balikat ko. Maghahating gabi na rin kaya muli kong pinilit umidlip muli. Kailangan kong mag-ipon ng sapat na lakas para sa pagtakas namin dito.
Paniguradong mapapalaban kami lalo na't mga sarili na lang namin ang aasahan naming makakatakas mula sa mafia ni Alvin na ito. Nakailukip-kip ako habang pinagmamasdan dito sa balkonahe ang mga kaibigan kong nagkakasiyahang nakikipag-inuman sa baba kasama ang mga bagong kakilala naming Turkish na bakasyonista lang pala dito sa bansa. Nasa swimming pool sila at masayang naghaharutang akala mo'y hindi kami nakakulong sa isla na ito. Ilang araw na rin ang nakalilipas magmula nang pumayag ako maging girlfriend ni Alvin. Ibinigay din naman niya ang kalayaan namin magliwaliw dito sa isla at laking pasasalamat kung hindi niya ako pinupwersang may mangyari sa amin. Nakikitabi lang ito sa akin sa gabi at magdamag na nakayakap na akala mo'y mawawala ako.